Kapag alam na ng mga tao yung patungkol sa mga parrots na 'to, ang mangyayari niyan kasi through yan through generations. Kasi nilikha ng Panginoon talaga yun para sa atin yun. Para sa mata natin na magandang tingnan. Tahimik na nawawala ang tinig ng kagubatan. Bawat punong natutumba, isang pugad ang naglalaho. Isang buhay ang napuputol. Sa gitna ng lumiliit na gubat ng Pilipinas, ang ating mga katutubong loro ay nawawalan ng tahanan at pag-asa. Ngunit sa kamay ng mga nagmamahal, may bagong pugad na muling magbubukas. At may pag-asang sila'y muling makalipad ng malaya. Ako po si Jaminday J. Venteres, 29 years old from Mapandan, Pangasinan. Ang may-ari ng Davis Bird Farm. Ako rin po ay isang public school teacher. Akala ng mga ibang tao, lahat ng parrot ay nagsasalita, madaling alagaan, ayan, cute. Pero yun yung pinaka nami-misunderstand kasi they are very complex animals. So pag nagkamali ka lang ng pag-aalaga sa kanila, pwede silang mamatay or pwede silang mangyayari mag-self-mutilate sila or may stress sila ng sobra. Yung mga native parrots natin, napaka-unique. Dito lang sila makikita sa Pilipinas. So, napakagandang tingnan na maparami natin ito sa wild ulit. Pinakaunang problema dyan is the deforestation talaga. Given to the personality and the breeding behavior of parrots, they need large trees so that they can make cavities for their breeding. Ngayon, pag wala na pong malalaking mga puno sa gubat natin, na-eliminate yung habitat nila and yung breeding sites nila. Pagiging tirahan nila, pag nasira lahat ng mga puno nga na yan, malaki talaga yung mawawala sa kanila. Unang-una yung pagkain, tapos yung sa habitat nila. So, ang ibon kasi, pag magbe-breed dyan, nandun lang sila sa mismong pinaka-breeding, yung pinaka-area nila. Pag nawala, nasira, malaki talaga ang kawalan sa ibon. Ang ibon kasi, iba-iba ang behavior yan. May naghahanap sila ng tahimik na lugar, tapos mataas na lugar para maggawa ng natural na nest, no? Hindi sila basta-basta nagdi-breed kung talagang hindi sila komportable. Sa ngayon, hindi sila komportable kasi kalbo na nga. Deforestation removes old trees with natural nesting cavities, making it harder for parrots to breed. And same din sa other bird species, lalo na yung mga nagre-require ng malalaking puno kasi yun yung habitat requirement nila or survival envelopes nila. Other challenges include climate change, predation, and syempre yung illegal poaching. Sa katahimikan ng gubat, ang pugad ang puso ng buhay. Isang pag-asang gawa ng tao, isang artipisyal na dinisenyo upang tularan ang init at kanlungan ng isang tunay na lungga. Ang paggamit ng artificial nest box ay nakakatulong sa breeding kasi mas madaling mag-monitor ng breeding. Ilagay natin kung ano yung artificial na nest box na mas magandang nakaangkop dun sa ibon. Yung artificial nest box kasi, kaya lang naman siya hindi siya binabalikan ng ibon or hindi siya ng ibon. Gawa nung mayroong mga tao na pumupunta doon, napupuntahan. Pero kung talagang sa habitat nila, like walang tao, yung sanctuary lang talaga ng ibon nila, pwede pong matagalan. Yung
yung nest box is like talaga yung ibibigay mo, yung talagang sure ka talaga. Tapos mga yung different sizes, yun ang importante pag-aaralan mo. Different sizes, different box, different species of bird. Yung first na i-consider natin is that kailangan yung nest box na gagamitin natin is pag nilagay natin sa parrot, hindi niya masisira or hindi yun yung magiging dahilan para makawala yung parrot natin. So dapat secured siya. Matagal silang mag-adjust sa artificial nest box. Pero in due time, dahil nga binibreed na sila sa captivity, natututunan mo lang mag-adapt doon sa nest box na binibigay sa kanila. And eventually, pag nasanay na sila doon, dire-diretso naman na yung breeding nila. Kailangan talaga yung nest box na gagawin natin, yung babagay doon sa ibon na ilalagay natin. Hindi naman tayo pwedeng magagawa ng nest box na sobrang laki tapos maliit naman yung ibon. Kaya may mga sizes bawat yung mga ibon. I do think with the proper technique, pwede naman mag-work yung artificial nest boxes. They can be a good substitute sa areas kung saan hindi available yung mga natural nest cavities. But I just don't think they can be parang they are a permanent fix. When we're talking about short-term measure to help lalo na yung mga population of birds that are struggling, then you can use artificial nest boxes. But if ang target mo ay long-term solution, you need to couple your artificial nest boxes projects with other solutions that are more long-term, which includes, restoring yung kanilang habitat. Mas makakatulong yun sa survival ng population ng species. Artificial nest boxes have already contributed nga to the increase of the Philippine kakatu population, especially here in Palawan. We have a facility in southern Palawan where we have our captive breeding program, and successful naman yung captive breeding program namin dun. Sa likod ng bawat pagpaparami ng mga loro ay isang masusing proseso. Nagsisimula ito sa pagpili ng malulusog at handang magparami na magulang, hanggang sa maaayos na kapaligirang ginagaya ang gubat na kanilang pinagmulan. Nag-start ang breeding process ko sa pagpili ng breeders ko. So, I make sure na pag kumukuha ako ng breeders, either galing sa reputable source, ginagaranti ko na mature, healthy, at walang sakit talaga yung mga parrots. Then after dun na, magsiset up na ako for breeding setup nila. So kasama dyan yung size ng cage, size ng nest box, style ng nest box na ginagamit ko. And then last will be the conditioning. Meron akong dito sa Davis Bird Farm, may 3 way ako ng pag-aalaga ng sisiw. First is yung hayaan ko lang sila sa parents nila, dahil marunong naman yung parents. Pangalawa is hayaan kong magpakain yung parents for 2 weeks or 3 weeks. Then after that, i-hand feed ko. And then yung last is kukunin ko mismo yung itlog, incubator ko siya, and then ako na mismo mag-hand feed from day 1. Doon sa way na yon, nakadepende yon sa species of parrots na hawak natin, at nakadepende rin yon sa experience and breeding behavior ng mga breeders natin na parrots. Sa bawat bagong silang ng mga sisiyo, mas lumalaki ang pag-asa. Ngunit higit pa sa bilang, mahalaga ang papel ng bawat isa sa mas malaking layunin. Ang panunumbalik ng populasyon ng mga loro sa Pilipinas. Kapag alam na ng mga tao yung patungkol sa mga parrots na to, ang mangyayari niyan kasi mapapass through yan through generations. So kahit na sabihin natin ilang taon na ang lumipas, mapoprotect pa rin yung mga parrots na ito at mag-stay sila sa wild. May enjoy pa rin natin yung beauty nila. Sana yung mga ibang tao din, ganun din yung iniisip na in the future, sana maging marami yung mga native parrots natin para lalong gumaganda yung ecosystem ng natin. Kasi yun yung problema natin ngayon eh.
kung bibigyan ng importansya ng government yung conservation ng mga native parrots sa Pilipinas, actually meron, pero sa tingin ko kulang pa. Yung mga katala and the pikoy, until now marami pa ring nangyayaring illegal trade sa market. Ibig sabihin, hindi pa rin ganun na i-implement ng government yung conservation ng mga hayop na to. Dapat joint effort kasi yon, mga breeders, mga hobbyists, mga tao sa community, and also the government. Malaking factor yun sa government talaga. Dapat. Aware sila o kaya may knowledge sila kung bakit dapat ingatan din yung mga ganun. Kasi nilikha ng Panginoon talaga yun para sa atin yun. Para sa mata natin na magandang tingnan. Once na marami na sila sa wild, there's no reason na para alagaan pa namin sila sa kulungan eh. Mas maganda kung talagang sa habitat mo sila ilalagay. Like yung habitat kasi nila, more on takot kasi sa pag sinabing wild kasi ang ibon talagang yan eh, mailap yan eh. So mas maganda diyan, maglagay kayo ng hindi maaabot ng tao, hindi maaabot ng kahit sino o kahit sinong kasi talagang alam niyo na meron dong ibon para dumami yung mga ibon na. Pinakamadali na lang ngayon is to share the awareness. Napakadali na lang ngayon, social media. So meron tayong mga sites about sa mga native parrots natin, native birds of the Philippines. Yung pag-share pa lang nila at yung mga makakita noon, syempre magiging aware sila, napakalaking bagay na nun. Sa bawat kamay, muling nabubuo ang mga pugad ng pag-asa at sa iyong kamay nakasalalay ang kanilang kinabukasan.